Kaya ito, reaksyonan natin itong isang video na ito. Patungkol sa isang media. Isang media na kupal na putang ina nito. Sino ba tong ulul na ito? Ang tawag daw dito sa host ng Abante na ito ay si host tanga. Dahil sobrang tanga nitong news anchor ba tong hayop na ito? Di ba tong Abante na to, dyaryo to? Di ba itong Abante na to, ito yung mga puro kalibugan lang ang laman? Di ba dito si Serex? Ang ina, kukuha lang kayo ng mga anchor nyo, hindi pa sumisikat, lumubog na. Kaya pala hindi na umunlad-unlad yung Abante na yan dahil puro tanga yung nandiyan dyan. Ngayon kasi natawag na tanga itong si tanga. Hindi ko nga alam pangalan ng putang ina nito. Hindi ko nga alam kung sino tong ulul na ito na nangangarap maging si Arnold Clavio. Di ba? Nagtatanong siya. Nagtatanong siya sa isang senador, sa isang abogado, kung ano bang ibig sabihin noong posisyon ng asawa ni Rodante Marcoleta doon sa kumpanya na parang insurer. Insurer ng mga diskaya. So sabi ko ganito na kay Inday Sara 125 million pa ulit-ulit. Wala na silang ibang issue. Dito naman kay Rodante Marcoleta, pati ba naman yung posisyon ng asawa? Na independent, ibig sabihin walang koneksyon. May akong transaksyon pero walang koneksyon, independent nga. So ito mga bobong mga media personality kasi na ito, na akala nila, putang ina niyan, porket na punta sila dyan sa mga istasyon na yan, akala nila sila na pinakamagaling. Mantakin mo, makikipagdebate ka sa abogado. Di ba? Nagtanong ka, ipinaliwanag sa'yo, tas haba-haba nung paliwanag ng tao, hindi mo naintindihan. Anong tawag sa'yo? Di kung di ka mamtanga, bobo. Pakinggan natin ha. Ang tanong niya, ano hubang posisyon ng asawa nyo? Kasi nga, tinitira nila si Marcoleta na yung asawa daw may posisyon. Pero pinaliliwanag naman nila na walang koneksyon. Kasi ang pinalalabas nila dito na si Marcoleta ay pinoprotektahan yung mga diskaya. Ang tanga nyo naman. Kung poprotektahan ni Marcoleta ang mga diskaya, sana hindi niya na pinatawag yan sa hearing. Nakita nyo ba si Saldico pinatatawag sa hearing? Lumabas na yung pangalan, hindi pinapatawag sa hearing. Kung pinoprotektahan ni nito ni Marcoleta yan, hindi niyan tinawag doon at pinabayaan niyang hiya-hiyain ni Jinggoy at saka nung mga senador itong mag-asawa na ito. Kung pinoprotektahan niya yan, di sana tinago niya. O kaya siya nag-abogado, ganyan. Ano bang ginawa niya? Pinaamin niya ng pinamaamin na itong mga ito. Tapos, nung umamin na, alam niya na sila ang least guilty. Di ba? Pinaliliwanag nga natin. Kung meron kayong 5, ikaw yung nasa baba, at meron pang nasa taas sa inyo. Yung nasa taas siya yung pinaka-mastermind. Ikaw na nasa baba, least guilty ka. So kung ikaw yung second guilty, least guilty ka. Third, least guilty. Fourth, least guilty ka pa rin. Kasi ang sobrang guilty, yung ulo. Di ba? So, alam niya na ang mga diskaya ay least guilty. Pero hindi sila pwedeng bigyan ng state na maging state witness. Kasi pag naging state witness ka, hindi ka na pwedeng idemanda. Hindi ganun. Humihingi lang itong mga diskaya ng proteksyon dahil maglalabas sila ng mga totoong istorya at may mga papangalanan sila. Kaya humihingi sila ng proteksyon kasi makapangyarihan itong mga papangalanan nila, baka ikamatay nila. Proteksyon palang hinihingi, proteksyon. So, pinoprotektahan mo yung mag-asawang diskaya para hindi sila mamatay. Kasi baka mamaya niyan, bago sila makapag-tell all, pinatay na sila, di wala na tayong nalaman. Nandoon pa lang si Marcoleta, paanong pinoprotektahan yan? Paanong may conflict of interest? Di naman niya kaano-ano yan, hindi nga Iglesia ni Cristo yan. Sinisira kasi nila dito si Marcoleta. Kasi nga alam nila na napakagaling nito ni Marcoleta at dahil doon sa unang 2 araw na hearing, 2 beses na hearing ni Marcoleta, ang dami ng mga lumabas na pangalan. Kaya itong mga lumabas na pangalan na ito, gagawin nilang lahat para mawala sa kanila yung focus ng tao. Anong gagawin nila? Edi magbabayad yan ng mga media. Para una, hindi sila mabanggit. Pangalawa, madepensahan sila. Yan ang mga talagang kawatan. Di ba, pinangalanan dyan, yung pinangalanan nila, yung Taide, yung Roman Romulo, at kung sino-sino pa, pinangalanan din nila si Teodoro. Di ba? Si Marcy Teodoro, pinangalanan din nila, at kung sino-sino pang mga pinangalanan nila. Pero nakita mo ba na nire-report ng media?
O hindi, di ba? O nakita mo, sino ang binabanatan ng media? Ang binabanatan ng media, nag-iimbestiga. Bakit hindi banatan ng media yung mga pinangalanan? Yun ang nagnakaw sa atin. Si Marcoleta, nagnakaw ba sa atin? Meron bang flood control project si Marcoleta? Meron ba siyang dinispal kung pera sa bayang Pilipinas? Wala naman. O bakit ba't sinisiraan niyo si Marcoleta na nag-iimbestiga? Anong ibig sabihin nun? Gago tong mga mainstream media na to, lalo na tong bugok na ito. Naubos na yung buhok nito. Tangina, hindi pa sumisik. Sino ba tong ulol na to? Kinang-inan to. Ilan ba nanunood sa putay ng show na yan ng Abante, Anak ng Tinapay? Pakinggan natin tong kabubuhan niya. Ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director. Anong description? Nagtanong siya, anong description? Anong description? Yun ang tanong. Sige, sasabihin ni Marcoleta, anong description? Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. May idea na siya. Nagtanong siya, gusto niya malaman kung anong sagot mo. Sinabi ngayon ni Marcoleta yung sagot niya na maiintindihan niya. Kasi mukhang alam niya, tanga yung kausap niya eh. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Wala kang pagmamay-ari sa kumpanya. Independent director. Wala kang pagmamay-ari sa kumpanya. Anong role mo doon? Para ka lang consultant. Consultant ka, pwedeng pakinggan ka nila, pwedeng hindi. Wala kang shares. Di ba? Wala kang koneksyon. Independent ka, kumbaga nasa labas ka. Ikaw yung check and balance, parang ganun. Ano pa? Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Wala kang kinalaman sa management. Independent nga eh. Ano pa yung pangatlo? Kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Ang linaw. Ang linaw nung sinabi, consanguinity, unconsanguinity. Pinaliwanag na ng maayos, wala kang relasyon. Pinaliwanag na kung ano yung ibig sabihin. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? So yung mga independent consultants for check and balances, for good governance at para maprotektahan yung mga shareholders, nagbibigay siya ng advice. Asawa ito ni Marcoleta. Kung halimbawa ba, yung asawa ni Marcoleta, isa sa mga may-ari ng Pure Gold, kung saan namili itong mga diskaya ng maraming corn beef. Conflict of interest na ba yun? Putangina nyo. Mga gago kayo. Ang conflict of interest, yung ikaw ang presidente. Pinsan mo, Speaker of the House. Anak mo, majority floor leader. Yung asawa ng pinsan mo ang treasurer ng Congress. Yun ang conflict of interest. For delikadesa, dapat hindi pumapayag si Bongbong Marcos na ang pinsan niya ang Speaker of the House dahil co-equal body sila. Di ba? Kung delikadesa ang hinihingi ninyo, bakit si Marcoleta na ang layo-layo naman noong connection nila sa mga diskaya yung pinag-i-inhibit ninyo? Bakit hindi kayo nagsalita ng delikadesa doon sa mga congressman na iniimbestigahan nila yung korupsyon ng mga congressman mismo? Di ba? Bakit hindi ninyo sinisita na magkakamag-anak sila? Na nandiyan sila sa gobyerno na nagpapatakbo ng bayan nating Pilipinas. Bakit hindi mo sila hingan ng ganung delikadesa? Ba't hindi mo hingan ng delikadesa si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo, magkapatid, senador? Dalawang Bilyar, magkapatid. Yung dalawang Estrada, magkapatid. Yung dalawang Cayetano, magkapatid. Bakit hindi mo hinihingan ng delikadesa? Namimili kayo. Gusto nyong tirahin si Marcoleta sa delikadesa, pero wala din kayong delikadesa na sitahin yung may mga conflict of interest. Ba't hindi nyo sitahin yung delikadesa ni Remulla
na nasa DOJ at saka ni Remulla na nasa DILG. Magkapatid. Conflict of interest pa din yan. Anak ng tokwa talaga tong mga media bulok na to. O, diretso. Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Pero hindi Ganyan mo, na karumi. O, di ba? O, pinaliwanag na ni Marcoleta. O, nagtanong ka, ano ba itong ibig sabihin ng independent director? O, ito ang ibig sabihin ng independent director. O, natawa pa nga siya eh. So, hindi nyo alam yung ibig sabihin ng independent director. Eh, hindi. Meron na kaming idea, pero maganda marinig namin sa'yo. O, sige, ganito ang independent director, ganito. Nilabas niya yung baraha. Yan ang independent director. Ah, ganun ba? O, anong susunod na sasabihin? Pinaliwanag na ng maigi, pinaliwanag na. O, nakinig ba? Hindi. Bakit? Kasi nga, prejudge na nila. Meron ng script ang mga putang ina niyan. Kaya kahit anong paliwanag ni Marcoleta, naintindihan ba niya? Inacknowledge ba niya? Meron ba siyang follow-up questions tungkol doon sa mga status na statement na pagpapaliwanag ni Marcoleta? Kinwestiyon niya ba yan? Ang ibig bang sabihin nun, hindi siya sinusweldohan? Ang ibig po bang sabihin nun, hindi siya nag-apply, pumirma ng kontrata sa kanila na parte siya ng kumpanya na yon? I mean, yun yung mga dapat na tanong kung gusto mo ng klarifikasyon eh. Pero tingnan mo kung paano siya magtanong. hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, Oh, anong delikadesa? Papaano nga magkakaroon ng delikadesa? Pinaliwanag na nga sa'yo na ang independent director position, walang koneksyon. Walang kumbaga, wala siyang responsibilidad na magpatakbo nung kumpanya. Nagbibigay lang siya ng advice. At hindi lang naman diskaya ang ini-insure nila. Marami pa. Diskaya lang ba yung kliyente nila? yung asawa ko, nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya, Ano kabubuhan, mga binagagamit na salita. Meron siyang dito mga transaksyon dito mga pinaniwanag na nga sa'yo kung ano yung transaksyon niya. Independent nga eh. Kaya nga independent, hindi konektado eh. marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino na distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon. Bakit siya didistansya sa ginagawang investigasyon? Bakit siya didistansya? Trabaho niya yan, bobo. Pag dumistansya siya, ibig sabihin, lalong meron siyang pinoprotektahan. Ano bang basihan nyo na itong diskaya, pinoprotektahan niya? Unang-una sa lahat, hindi naman yung mga diskaya ang most guilty dito sa issue ng flood control. Ang most guilty compared kay Zaldico at saka sa mga diskaya, si Zaldico. Kaya nga hinahanap natin kung sino yung amo ni Zaldico because yung amo ni Zaldico, yun ang most guilty. Bakit nasa diskaya ka pa rin? Bakit nandoon pa rin tayo sa diskaya samantalang itong mga diskaya hawak na ni Boying Remulla? Inapprove ni Boying Remulla yung request nila for witness protection program. Anong nun? Ang may control nga, ayaw nga ni ayaw nga ni Boying na kunin sa WPP yan eh. So bakit siya hihinto sa pag-iimbestiga para mahuli kung sino yung mga kawatan sa pamahalaan? Meron pong conflict of interest, alam nyo kung saan? Kay Lacson. At saka dito, or merong delikadesa na issue kay Lacson at saka kay Soto. Bakit? Kasi, taga-administrasyon sila. Tapos, yung pinipili lang nila, yung gusto nilang pakinggan na testigo, nagbibigay sila ng mga statement na kahit sila yung committee chairman, nagbibigay sila ng statement sa media, ng mga prejudgment nila sa media. Yun ang walang delikadesa, sir. Yun ang dapat hinihinga mo ng delikadesa na, sir. Nagpa-interview ka, Lacson, sa bilyonaryo at sinabi mo na itong Bryce mas credible kesa sa mga diskaya. Hindi mo naman dapat sabihin yun kasi unang-una sa lahat dapat neutral ka dahil ikaw yung committee chairman eh. Ikaw yung pinaka-neutral sa lahat ng mga nagtatanong dyan. Ikaw yung pinaka-objective. Pero nagbigay ka na ng statement na parang guilty na to. Anong ibig sabihin yan? Yun yung mga walang delikadesa. Yun ang dapat kini-question. Sa Senado, Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Tanginan yan. May kukunik-kunik. Nino, ikaw? Puki ng ina mo ka. Sino ka para magkunik-kunik? Anong karapatan mong magkunik-kunik, ulul? Kinukunik-kunik nyo lang dahil putang ina nyo, mga bayarang kayo siguro. Kaya pinipilit nyong i-connect ito kay Marcoleta. Ang linaw-linaw ng paliwanag ni Marcoleta sa'yo, wala kang naintindihan. Anong tawag sa'yo? Bobo.
Anong tawag sa'yo? Tanga. Mantakin mo, pinaliwanag na sa'yo, hindi mo pa rin naintindihan. Anong tawag sa'yo? Bobo. Ilan tong mga to, hilig-hilig nyong magmidya-midyahan eh, tapos tatanga-tanga naman kayo. Ni hindi nga kayo kilala ng mga midya-midyahan, baka medyas lang kayo eh. Makikipagdebate ka sa isang senador, abogado, sino ka ba? Ano ba tinapos mo? Ano bang kakayanan mo? Nakahawa ka lang ng mikropono, kala mo kung sino ka nang napakagaling. Oh. Nagre-rating ba kayo? Ewan, ito naman kasi si Marcoleta, pa-interview ng pa-interview kahit sa mga tanga eh. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung naiintindihan niyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, Nga bobo talagang putang ina, no? Tang ina pa, abante, tanggalin yun na to, tanga to. Okay ng inan to, pangit na, tanga pa. Asawa mo yun, ano nga kung asawa ko yun? Pinaliliwanag ko na nga sa'yo na walang koneksyon yung asawa ko dyan sa insurance na yan, independent nga eh. Kung wala siyang koneksyon, di lalong wala akong koneksyon, tanga ka. At saka buti ang conflict of interest, kung ang abogado ng asawa ko or ang abogado ng mga diskaya, yung asawa ko, tapos ako ang nag-iimbestiga. Kung kinanginan yung mga gunggong. Yun ang delikadesa. Kailangan, ay teka, abogado niyo yung asawa ko, tapos ako mag-iimbestiga. For delikadesa, aalis ako. Alam mo kailangan ng delikadesa lumaya? Si Bongbong, si Romualdez, si Saldico, kahit papano may delikadesa, umalis. Di ba? Dahil na yung pangalan niya nababanggit na, anong ginawa ni Saldico? Umalis. Bakit? Delikadesa, at saka ayaw umuwi ng Pilipinas. Si Romualdez, umali-malit ang pera. Si Bongbong, pumirma dun sa GAA na blanco. May delikadesa? Kinwestiyon mo yung delikadesa niya? Hindi mo kini-question yung delikadesa ni Bongbong Marcos na nagbuo siya ng independent commission na mag-iimbestiga, ay ang iimbestigan sila. Yun ang kailangan ng delikadesa, tanga. Tangina ka, basta maipilit mo lang, magkano ba? Magkano ba kasi, sir? Para umiyak ka ng ganyan. Kaya nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo dito. kasing delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat. Di ba? Hindi mo na kaya. Sinasabi mo por delikadesa magbitaw ako, sinasabi ko nga sa'yo na wala nga kaming connection, so walang delikadesang pinag-uusapan dito, sir. Simple. Pinaliwanag sa'yo. Binanggit sa'yo lahat kung bakit wala siyang koneksyon. Tapos, ang sagot mo, por delikadesa, wala ngang koneksyon. Ano ngang delikadesa? Eh, miski ako, baka hindi lang tangang tatawag ko sa'yo eh. Ito lang po. Tanga. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Oo, inabot mo talaga. Inabot ka ng tanga. Bugok ka eh. Tapos ngayon natawag ka na tanga, magrarant ka. Gagamitin mo yung mikropono mo, yung programa mo, para banatan si Rodante Marcoleta na wala siyang kwentang mambabatas dahil tinawag kang tanga. Eh, yun nga yung pinakamagandang ginawa niya sa buhay niya eh. Yung tawagin kang tanga. Tanga. Ang inan to iyakin, tinawag ka lang tanga, iiyak ka na. Makikipag-debate ka, tas pag tinawag kang tanga, iiyak ka. Kung gusto mo sumikat, di ba? O yan, sikat ka na. Tanga ka. Kaya hindi ka na makakalimutan ng taong bayan, ikaw yung reporter na tanga. Tinawag mo kami ritong tanga. Hindi kayo, ikaw lang. Ikaw lang ang tinawag na tanga. Huwag mo idama yung mga kasama mo. Hindi, ikaw lang hindi nakakaintindi. Huwag ka na maghanap ng damay, ikaw lang yung tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinubo nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Tanga. Tanga ka talaga. Sinagot na nga niya bobo. Sinagot niya na hindi issue dito ang delikadesa dahil walang koneksyon. Tapos hindi mo maintindihan anong tawag sa'yo. Eh di tanga. Tangina mo, tanga. Bugok. Ano to? Ano to? Ikaw nga gulat na gulat kami kung sino ka eh. Hindi ka nga namin kilala eh. Pasalamat ka nga, tinawag ka ni Rodante Marcoleta na tanga kasi kung hindi ka namin, kung hindi ka niya tinawag na tanga, hindi ka sana sumikat. Kaya sumikat ka sa pagiging tanga mo. Problema mo yan. Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Na tinawag kang tanga? Gago, hindi malulugi ang Pilipinas kung tinawag kang tanga. Wala kang ambag. Wala kang significance, hindi ka kilala, hindi ka sikat, wala ka. You do not exist. Si Marcoleta, marami pang mga gagawin na batas yan.
At sigurado ako maganda yung mga batas na gagawin yan. Oh, ikaw natanga ka habang buhay ka na natanga. Oo, nandiyan ka sa abante. Dyaryo, tapos bibidyo-bidyo. Ano yan? Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin maipakita yung totoo. Oh, ay sus, titingnan mo yung buhok. Eh, puta, wala ka rin buhok. Wala ka nang buhok eh. Wala ka pang kilay. Oh, so ngayon, dahil na-insulto ka, kaya iniinsulto mo si Rodante Marcoleta. Alam naman namin na pilukay yung buhok niyan pero binoto pa rin namin. Pero ikaw, kompleto nga yung buhok mo pero putang ina, hindi ka naman namin kilala. Anak ng tinapay ka. Tapos gusto mo, magalit ang taong bayan dahil sa pagtawag sa yung tanga gago. Ginawa mo yun sa sarili mo eh. Naging naging bias ka eh. Dapat ka media, nasa gitna eh. Hindi ba? Ang media, nagtatanong, nag-i-interview. Kung ano yung sasabihin, yun ang ilalabas. Ngayon, kung merong iba opinion, interviewin mo din yung iba opinion. Halimbawa, yung katabi mo, oy, ano masasabi mo doon? Na gano'n. O, yung isa naman, ang opinion niya, hindi. Ako naniniwala na konektado sila. Ikaw, bilang isang broadcaster, anchor, kung ano man tawag sa yung tanga ka, you are there to ask for Rodante Marcoleta's statement. He's denying the delikadesa. So, bakit mo ipipilit yung sarili mo? Sino ka ba? Sino ka ba sa kanya? Para maniwa. Binoto ng taong bayan yan eh. Binoto si Marcoleta ng mga Pilipino. Ilang milyon mga iglesia ni Cristo ang bumoto sa kanya. Tapos, sasabihan mo lang siya na, umalis ka dyan. Kasi por delikadesa, huwag ka nang sumama sa investigasyon. Gago. Ang ganda nga nung tinakbo ng investigasyon eh, dahil nandoon si Marcoleta eh. Tapos sasabihin mo na wag na siya sumama. Tapos ngayon, papansinin mo yung piluka niya, okay lang na nakapiluka yan. Hindi siya kasing tanga mo. O dahil ikaw na walang pinuka pero tanga ka naman, eh wala na. Buhok eh. Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Hindi, tanga ka talaga eh. Anong iniiyak mo? Eh, ikaw nga, sinasabihan mo siyang walang delikadesa eh. Umiyak ba siya? Tinawag ka niyang tanga, di tawagin mo siyang tanga. Ang ina mo, iyaking ka. Pasok-pasok ka sa profesyon na yan, tapos ataking ka sa puso. Pakyo ka. Ulul. Tangina nyo, hindi nyo kayang sirain si Marcoleta. Oo, hindi yan takot kahit kanino. Tangina, hindi nga takot kay Romualdez, sa'yo pa. Oh, nagulat ka, no? Oh, ano? Oh, nagulat ka, no? Oh, anong hay nako? Oh. Di ba abogado to? Abogado nga eh. Kaya nga pinapaliwanag sa'yo. Ikaw hindi ka abogado eh. Pinapaliwanag sa'yo ng isang abogado, hindi ka naniwala. Anong tawag sa'yo? Tanga! Utangin na ka, dapat sa'yo nasa sardinas. Nasa lata ng sardinas dahil tanga ka. O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oo, asal yun naman sinong abogado, lalo na kung tangang katulad mo. Yung dumidibate sa kanya, tanga ka eh. Anong magagawa mo? Oh, napahiya ka no? Nagulat ka no? Anong oh my God? Anong oh my God? Magbabalik tayo. Magbabalik muna tayo. Nagbalik na lang kayo. Putangin nyo, pare-parehas kayo laos. 3 itlog kayo dyan sa programa nyo. Putangin nyo, kahit maglakad kayo sa kalsada, hindi kayo kilala. Maniwala kayo. Mga ulul. Yan ang dapat sa inyo. Gusto nyo sumikat? Yan na, sumikat na kayo. Okay na?